Kamusta mga ka-review? Ako nga pala si Kit at welcome to Kamote Customs. So ngayong araw ang re-reviewin natin is itong custom Mr. Fantastic ko. So mostly Mr. Fantastic yung na-custom ko dito. At syempre pinantay ko na din yung ibang character like Invisible Woman and si Dating. So kay Human Torch wala naman ako masyadong ginawa. Actually wala akong ginawa talaga. Tapos ipapaliwanag ko kung I will explain as much as possible kung ano yung mga ginawa ko dito sa custom na to. So I will try my best at sana magustuhan nyo tong video na to at tara simulan na natin. So una kong ginawa is bumili ako nitong latest na Mr. Fantastic ng Marvel Legends. So mahirap kasi hanapin yung Walgreens exclusive, yung parang a shade of blue green na blue green and black combination na costume nila. So ito yung kailangan ko. At una ko na kasing nabili si Invisible Woman. Gustong gusto ko kasi yung mukha nun tsaka yung yung effects na yung sa kamay translucent. So hindi ko mahanap yung ibang members, so ito na lang ginawa ko. Bumili ako nitong latest na Mr. Fantastic tapos kinalas ko kasi nakakalas naman talaga yung kamay nun. Tapos ang ginawa ko is after kong kalas-kalasin, ayan yung forearm. So yung forearms ni Mr. Fantastic at saka yung legs niya is pinutol ko. Tapos wag nyong itatapon yun dahil yun yung gagamitin natin pangkabit ulit dito sa may kamay niya. Okay? So itong nakikita nyong mahabang tube na yan is sa Lazy Pad. So magkano lang yan sa Shopee, sa mga online shops makakita kayo nyan, kahit sa palengke makakita kayo nyan. At yung medyo glossy yung binili ko. So kinalas ko lang yung tinanggal ko yung bakal sa loob. Madali lang naman kalasin yun. You can figure out yourself. Tapos ayun, sinukat ko lang kung gaano kahaba yung gusto ko na maging kamay ni Mr. Fantastic. Tapos ayan. So ito yung trial ko. So ayan, mapapansin nyo tinapyas-tapyas ko yung biceps ni Mr. Fantastic para kumasya yung tube. So maging seamless kasi doon natin siya ikakabit. So ayaw naman natin ng medyo halata na kinabit lang yung yung tube. Okay? Tapos yung forearms, andiyan na yon sa may dulo nung tube. Okay, tsaka ayan, nakakabit din yung kamay. So sa legs niya, mapapansin nyo, yung legs lang yung tinapyas-tapyas ko. Half ng legs, tapos yung half kinabit ko din sa may ilalim din. Yan, tapos hindi ko pinutol yung sa may knees niya tsaka sa niya, sa thigh. Ayan. Tapos syempre, para sa support nilagyan ko ng alambre. Ayan, papansin nyo. Nilagyan ko ng alambre yan para medyo sturdy naman siya. Kumbaga malambot kasi yung tube kapag walang support. Ayan. Tapos itong damit naman na to, tinahi ko to. Naghanap ako ng dry fit na tela kaso walang pumapantay sa kulay. So medyo ito yung is like half cotton yata to tsaka polyester. Di ko na maalala eh. Pero naghihimulmul siya ng konti. Pero hindi naman na to maghihimulmul dahil hindi ko naman lalaban. Pwede na kayo magpatahi. So napaka-stretchable ng tela na nabili ko. So magiging siya flexible naman. Actually mas flexible pa to kaysa sa dry fit fabric. Tapos sa likod ayan, binutasan ko para mailusot ko yung katawan. Yan, so take note, bago ko pinasok lahat yan, naka-assemble na yan. Okay, naka-assemble na si Mr. Fantastic. Tapos tatayin nyo lang. Kung di kayo marunong magtahi, merong tutorial sa YouTube na invisible stitch. So madali lang gawin yun. Sa akin nga medyo hindi ko pa nagawa ng maayos eh. Tapos sa kulay naman, ayan, naglagay lang ako ng masking tape. Tapos meron akong textile paint na kulay black. So ayan, pininturahan ko lang yan. So basic lang naman. Tapos dito sa dulo, para hindi maghimulmul kasi nagtatas-tas tong tela na to, ang gagawin nyo is kukuha lang kayo ng isa pang extra na tela at sabay didikit nyo ng double-sided tape para lang, alam mo yun, mapigilan yung pagtatas-tas nung tela. Yan, tapos papatuyuin nyo lang yan. Tapos yung sa pala, yung sa paa tsaka sa kamay, gumamit lang ako ng Sharpie na black. Nilagyan ko ng
coat ng gloss para maprotektahan yung paint. Ayan. So tsaka yung paa, yan. So medyo makapal pa ngayon nagawa ko, yung nailagay kong coat kasi di pa ako masyadong marunong dito dati. At yan. Kay ano naman, kay dating, so ganun din kasi yung short niya is kulay black, 'di ba? So ang ginawa ko is nagtahi din ako ng short. So kunin niyo yung sukat nung ano ni dating para hindi kayo masyadong ma-oversize or masyadong masikip, okay? So yung kay dating nga pala nilagyan ko ng ano yan, pintura yung ilalim ng tela na ano yan, kulay black textile paint para hindi maghimulmul at saka para hindi magtastas, so hindi ko na kailangan tie-in, okay? Tapos sa logo naman nila, ayan, kay Mr. Fantastic, kay dating at saka kay Invisible Woman, pinagpantay-pantay ko. Ang ginawa ko, nagpa-print lang ako sa bond paper, yan, ng ganyan. At marami iba-ibang size kasi kapag pinrint na yan hindi mo na hindi mo masasakto, 'di ba? So gumawa ako ng maraming copy na iba-ibang size. Tapos sa belt, so napansin ko kay Invisible Woman, masyadong parang plain. So ginawa ko, nagkupit ako ng tela. So itong tela na to is dry fit, tapos pininturahan ko ng black na textile paint para tumigas-tigas ng konti, maging matibay. So ayan, dinikit ko sa waist niya. Tsaka kay Mr. Fantastic ganun na din ginawa ko para magpantay-pantay sila. Kay dating ganun din ginawa ko. Ayan. At okay naman, parang hindi na sila, alam mo yun, parang Mezco-fied na sila. Kung magsi-search kayo ng Mezco Fantastic for magkano ba? Magkano kaya nasa $300 yata yan, pero ito napakamura lang ng ginawa ko dito. So masaya ako dito sa ginawa kong customs. Yan. So sa articulation naman ni Mr. Fantastic, so ito yung sa ulo niya, ayan, naglagay lang ako ng ball joint diyan, extra ball joint sa dulo nung tube. Tapos sa kabilang dulo niya is yung ball joint pa din ng mismong figure. Yan, so articulated yan. Sobrang articulated niyan. Tapos sa shoulder ganun pa din. Yung bicep hindi mo na kailangan yung kasi pwede mo na maiikot yung mismong kamay niya ng ganyan, so di na kailangan yun. At saka 'di ba, parang redundant na, okay? Tapos sa ab crunch niya meron pa din, wala tayong ginawa diyan. So ayan, kung makikita niyo napaka flexible. Tapos yung waist cut yan sa paa, ayan, kapag pa yan, split forward, tsaka yung double jointed knee. So ayan, ganyan. Tapos ayun, sa paa naman niya ganun pa din, meron pa ding articulation yan. So sabi ko nga sa inyo, medyo makapal yung na ilagay kong coat, kaya medyo na-hinder yung articulation ng paa. Pero madalas hindi rin naman talaga tatayo to ng ng mag-isa niya lang. So kailangan talaga meron kayong standy, okay, na maghahawak sa waist niya. So perfect na nagagamit ko dito is yung sa DC Multiverse na flight stand nila Superman. So yun. Tapos ipakita ko sa inyo yung na pwede mo talagang tanggalin yung extra na tube. Tapos ilalagay mo yung head ni Mr. Fantastic dito, ibabalik mo. Yan. So ayun, isa to sa mga feature na ginawa ko kasi parang alam mo yun, extra playable siya. So kung ayaw mo ng mahabang leeg ni Mr. Fantastic, pwede. Okay? So yun. So ito na nga pala yung group shots nung Fantastic Four na ginawa ko. Ayan. So sana nagustuhan nyo. And of course, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please like and subscribe. Makakatulong yan sa channel ko. Pasensya na, medyo busy kasi kaya hindi na ako nakakapag labas ng video. Pero ang dami ko talagang tambak dito na customs. Gusto ko talaga i-share sa inyo. Pero syempre gusto ko i-share ng may quality naman yung quality yung video. Ayoko yung basta-basta lang na ipapakita ko lang sa inyo tapos hindi ko ma-explain ng maayos kasi parang sayang, 'di ba? So ayan, sana nagustuhan nyo yung group shots. Ayan. At kita ulit tayo next time dito sa Kamote Customs. Salamat.